Higit kumulang kung ang maapektuhan dyan ay more than mga 20,000 directly na Pinoy. No? Okay. Mainit na isyu ngayon ang panukalang hindi napapayagan ang operasyon ng Philippine offshore gaming operator sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na nasa Metro Manila ang mayorya ng nag-ooperate ng Pogo. Sa pagtaya ng kagawaran, ang direktang maapektuhang mga Pilipino dito sa NCR ay humigit kumulang 20,000. Ibig sabihin sila ay mismong nagtatrabaho sa Pogo na kapag ipinasara ito ay mawawala na rin ng trabaho. Kaya naman ayon kay Secretary Laguesma, kung maari ay hindi naman biglaan ang pagsasara sa mga Pogo. Sa bahagi ng DOLE, sinimulan na anya nila ang profiling ng mga maaaring apektadong empleyado ng Pogo. Ito ay para matulungan sila halimbawa pagdating sa panibagong trabaho na mapapasukan. Pag meron kanyang sitwasyon, marami po ang gustong mga maitulong sa kanila another job, no? Job facilitation. Kaya kung matatandaan ninyo, madalas na nagkakaroon ng tinatawag na job fairs na kung saan kabahagi po namin yung mga pribadong sektor, ang pribadong sektor, lalo na ba yung mga kumpanya na nangangailangan ng manggagawa. Sa ilalim ng livelihood package aid na ibinibigay ng kagawaran ay magkakaloob ng 30,000 pesos para sa isang individual na nawalan ng trabaho o displaced worker. At kapag grupo o asosasyon ay pwede silang magbigay ng hanggang 3 milyong piso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.